Ating pag-usapan ay the body of Christ. The body of Christ. Ako'y nabusog. Hirapan ako tuloy umimik. Napasarap sa tinapay at pansit. Okay. Handa na ba kayo? Parang ako'y hindi pa. Ito pong Hebrew chapter 10. Kayo ba yung nagbasa ng Bible sa Hebrew ang book ng Hebrew? Di ba medyo malalim pag-usapan? Ang sumulat po nito ay walang sinabi kung sino. Hindi sinabi si Pedro, hindi rin sinabi si Pablo, hindi rin sinabi si Lucas. Pero marami nagsasabi ito si Pablo. Eh di, tingin ko naman yun nga, si Pablo nga. At ang kausap ko nila dito yung mga Christian Jews, mga Hudyo na naging Kristiyano. Pero yung hindi Hudyong Kristiyano hanggang ngayon, galit kay Kristo. Bawal ipangaral sa Israel ngayon ang Kristo. Ano, sa totoo na ayaw nilang mapakinggan ang tungkol kay Kristo sa bansang Hudyo. Kala mo bansa ng Diyos, ayaw kay Kristo. Pero I believe merong mga individual na naliligtas na Hudyo, kahit noon. Ngayon, ang sinulatang Christian Jews ay andun sa persecution at sila po napipressure na kasi existing pa dyan yung templo na ginaba ni Titus sa panahon ni Titus, kung di ako nagkakamali yun by 70 AD ba yun? At sila'y natetempt bumalik doon sa kanilang dating kinaugalian na naghahandog ng mga hayop, may saserdote, may templo, pero pinaliwanag. Yan ang purpose kung bakit nasulat ang aklat ng Hebrew. At ipinararating ng writer na hindi na. Bakit? Na-occupied na yun ni Kristo. Si Kristo ang better sacrifice. That is sufficient. He is a once for all sacrifice. Kaya no need to go back to the old system of sacrifices. Hindi na kinakailangan maghandog ng tupa. Paano kaya kung tayo gayon din? Pusa ngay wala. Paano kaya? Anong mahal ang kaligtasan? Bagaman biyaya ang kaligtasan, pero mahal ang kaligtasan. Hindi natin kayang bayaran nyo. Alam mo, lumalim ho tayo sa Bible. Alam niyo po, ang ating paglalim, yan ay nakaka-apekto sa ating paglilingkod. Ang mababaw sa Diyos, mababaw ding maglingkod. Anong uhugutin mo doon? So, kaya inaawat na niya, tapos na yan. Kaya inalawad na din ng Diyos, masira yan templo. Kasi ang tunay naman templo ay tayo. Na tinitirahan ng Banal Espiritu. So, nandun yung better sacrifice. Nandun din yung better testament. Kaya, alam niyo po, ang discussion ng chapter 10, nagsimula sa chapter 7. Alam niyo ba yung better testament? Ang Old Testament, based on the formula of it. Kung gagawin mo ito, kung gagawin mo ito, kung gagawin mo ito. May pangako. Pero ang New Testament, I will. Whether you do it or not, I will. At much better contained within the promises. Pag binasa mo ang Jeremiah 31, yung mga napapaloob sa mga bagong tipan. Grabe, isusulat ko ang kautusan sa inyong mga puso. Yeah? At ang inyong kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ako inyong magiging Diyos at kayo aking magiging bayan. Yan ang napapaloob sa New Testament. Kaya tama na yung pagsasakripisyo. Bakit? We have our better sacrifice. We have our better testament. And we have better priest. Yung high priest, noon ang priest kinakailangan
maghandog ng mga kasalanan, hindi lang sa bayan, kundi pati sa Kanya. Amen. Opo. At yun ay ginagawa taon-taon. At ang malupit niyon, hindi yun permanent. Kasi pag namatay ang priest, papaltan uli. Ha? Kaya alam niyo po, ang Old Testament wala talagang napapasakdal doon. Kaya ay tinuturo dito na shadow lang yon. Talagang si Kristo ang kabuuan. Siya yung templo, siya yung offering, siya yung sacrifice. At saka better tabernacle. Bakit? Si Kristo ay hindi pumasok sa dakong banal na ginawa sa sanctuary o sa wilderness. Siya ay pumasok talaga sa dakong kabanal-banalan na langit. Ano? Siya ang nagbigay ng handog na sapat. Siya yung namamagitan. At ang kanyang pamamagitan ay hindi mapapaltan. Bakit? Minsan siyang namatay at ito'y magpakailanman na. Kaya pag tayo namatay, langit tayo. Ang namamagitan, hindi si Maria. Maling-mali ang mediatrix. Saint Patrick pwede ba? Pero yung mediatrix, never mentioned in the Bible. Ang tagapamagitan lamang talaga sa tao at sa Diyos ay si Kristo. Ha? Kaya tayo pag namatay, diretso na. Bakit? Suffice na, satisfied na yung offering. Si Kristo talaga yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Hindi ang tupa, hindi ang baka, hindi ang kambing, hindi ang kalapati, hindi ang pagong. Alam niyo, pag hindi niyo ito binabasa at dinadaan at binubulay, hindi mo ito ma-appreciate. We must be the student of the Bible. At alam niyo ba, isa sa ating pananagutan sa pagdating sa Diyos, hindi tayo natututo sa Bible. Kaya mga workers, appreciate your Bible school. Lalo kung nag-aaral kayo nga. Bukod sana pagtuturo ng mga teachers at personal Bible reading. Amen? Siya makiat nandun sa langit. So no need to go back to Old Testament system. Dahil si Kristo ang katuparan na yon. Ngayon, pagdating sa chapter 5, chapter 10, tayo ay tuturuan tungkol sa body of Christ. Kaya pinamagatan ko ang body of Christ. Niisip ko 1 Corinthians uli ba tayo? Ano? Matagal na kumuha sa 1 Corinthians 11 tulog pa rin naman. Ano? Bakit? May talatan doon. Ang iba'y na nga tutulog. Dito naman siguro, harok naman ito, harok. So, body, that pertains to body. Basahin natin ang verse 1 to 9. Tiyaga tayo ha, tiyaga. Mga kapatid, para ma-appreciate natin. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, anino lang yon. Hindi talaga yun ang substance. Hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Talagang busog ako Masyado akong binusog ng birthday na yan. Hirap ko pa naman pagbusog. Natanda na tayo, Albert. Si Brother Albert, nagpaparinig na doon kanina. Ang dami na daw bawal. Ako naman natakaw na uli. Nung binuhat ako ni Eric, hindi mo sa akin nadangi kay Madam. Sabi, Madam, ang bigat na uli ni Pastor. Saka si Habibe. Pastor, parang bigat nyo na uli. Kumengay. Okay, nasa tayo. Hindi ang tunay na larawan ng bagay. Kailan pa man ay di maaari magpasakdal. Talagang hindi maaari magpasakdal yung Old Testament. Sa mga nagsisilapit sa magitan ng mga hain ng laging pag inihahandog sa taon-taon. Kalaan mo yung taon-taon. Then verse 2. Pakibasa nyo nga. Okay, basa.
Sige, tuloy. Sige. Hindi maaari, hindi maaari. Nagtataklob lang, pero hindi maaaring mag-alis. Si Kristo, tinakloban na tayo, inalis pa. Kaya better offering. Verse 5. Bakit may verse 5? Hindi nga nakapag-aalis ang Old Testament. No, pero salamat, may inihandang katawan. Yan ay ang katawan ni Kristo. Yan ang ating topic. Sige, tuloy. Sige. Yun. Alis, ang antok. Maganda pala yan. Basa. Una, the body of Christ disannulled the old covenant. Upang inalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. Kaya ang banat sa mga Hudyong natetempt bumalik, wala na tayo dyan. Amen? Wala na tayo dyan. Yung Sabadista, gusto pa doon. Yung mga Hudyo ngayon wala na diyan, may kahinaan dyan pa. Anong yabang nyo naman? Tupa ngayon wala kayo may ihandog. Inamin nga ni Pedro, doon sa Acts 15. Dahil may Hudyo doon, mga Pariseo, na alam mo yung unang problema sa church? Mga Sabadista. Pinanunood. Hahamunin ako ng debate ng mga yan. Bakit? Hindi ika maliligtas ang tao kung hindi susunod din sa kautusan ni Moises. Liban na lang sila tuliin. So nagkaroon ng conference. Nagkaroon ng pagsasayos. Hanggang tumayo si Pedro. Bakit ika natin aatangan, bibigyan ng atag, itong sumasampalatayang mga hintil, ay tayo na original na binigyan ay hindi nga makabuhat, ay sila paga. Nabasa niyo ba yan? Tayo nga na ultimong talagang original na binigyan ng kautusan, ay hindi makatupad, ay sila paga. Inamin ni Pedro, na hindi nila kayang sundin ang kautusan. Pero hindi pa inaamin na Sabadista yan. Sa kanila kaya daw. Inamin nga na Pedro hindi kaya eh. Pati wala na tayo dyan. Ang palatandaan, ika ng bayan ng Diyos, sumusunod sa 10 utos. Hindi. Ang tunay na bayan ng Diyos, nasunod na ang utos. Sa pamamagitan ni Kristo. Tama? Kaya ko na rin busog. Kaninang umaga, medyo ganado ako eh. Gutom ako. Kaya maganda mag-preach ng prayer and fasting. Nagpa-fasting. Di ka rin busog. Wala pa naman ang ipababasang talata. Okay. Disannulled the Old Testament. Pag sinabing disannulled, halimbawa sa pag-aasawa, buso na ngayon yan, disannulment. Pinawawalang bisa ang kasal. Hindi totoo yan. Sa kasal, walang disannulment. Pero sa kautusan, meron. Saka hindi naman tayo bansang Israel. May gano'n itong mga ito eh. Piling Israel. Hindi.
Sige, basahin natin ang 4, 8, and 9. 4, 8, and 9. Alam niyo po, dahil sa handog ng katawan ni Kristo, tapos na ang paghahandog. Sige, pakibasa ulit. Siguro, mami, red juice. Pampatunaw. Pwede ba kang magkape dito na red juice? Okay lang. Pampalis ng tunaw. Pampalis ng tunaw. Mami, pasuyo na lang ako. Ano na? Basa. Verse 8 and 9. Sige. Sa verse 8, meron tinatawag na other day, another day of Sabbath. No? Ibig sabihin, another day, hindi na yung dating day. Tama? Ano ba, yung old system, talagang tanggal na yun. Yan ang ganda ng katawan ni Kristo. Wala na tayo sa dati. Pati yung Sabbath, wala na. Kaya nga, another day. May kayo pupunta pa sa same day. Magkaiba yung same day at another day. Magandang garni, may doktrina tayong kasama. Ang tunay ng mga ngaral, pastor, hindi lang tumatawag ng tupa, nagtataboy din ng lobo. Ang tunay ng pastor, hindi lang tumatawag ng tupa, nagtataboy din ng lobo. Kaya dapat ang mga pastor, nagpipreach ng doctrine. Another day. Ano ibig sabihin? May darating na Sabat, another day. Hindi na yung dati. Bakit wala na nga tayo sa dati? Kaya nga hindi tayo Sabado, Linggo tayo. Amen? Ito pa yung idea. Verse 7, chapter 7, verse 12, 25, 27. Pakibasa nyo lang uli. At ako'y napapadighal na uli. Dali. Stop muna. Ako din naman papaliwanag, kahirap ka na rin. Okay. Sapagkat ng palitan ng pagkasacerdote, si Kristo na yun ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Sabi na sa Batista, yung kautusan dyan, yung ceremonial. Hindi yan yung moral. Ay, ibig sabihin, hindi pala na sinunod ni Kristo yung 10 utos. Ay, si Kristo pala yung pasaway sa 10 utos. Pastor, ano pinagsasasabi mo? Magbasa nga kayo. Alam niyo ba, ang batas na pinaiiral sa Hudyo, hinalaw mula sa 10 utos, ay lumabas sa 613. So, ang ceremonial, almost 603. Yung pinaghanguan, 810, kaya 613. Ang tinumad ni Kristo ay yung 613. Ano yon? Katulad ng paghahandog ng tupa. Wala na tayo dyan. Sabi na sa Batista, praise the Lord. Tinapos ni Jesus Christ. Ano? Wala na pero sila nagtatays. Tatays pa rin. Hindi kasama yung 10 utos. Baptisyon. Ano? Pero lahat ng rituals, gawain na pinatapos na daw yan. Yan daw yung kautusan na pinalitan ni Kristo. Di ibig sabihin pala, hindi tinupad ni Kristo ang 10 utos. Totoo kaya yun, mamaya. Patingin natin kung totoo yun. Pero sabi, sapagkat nang palitan ang pagkaserdote, ay kinakailangan palitan naman ng kautusan. Maging sa pagkaserdote, tinupad din niya ng katawan ni Kristo. Tapos na ang gawain ng saserdote, tapos na ang gawain ng paghandog. Bakit? Dahil ng body of Christ. At dahil tapos na, kailangan mapalitan ang kautusan. Ano ang naipalit dyan? The law of Jesus Christ. Bagay ito yung pinalitan na sila'y dali pa. Naintindihan niyo ba yan? Kaya pag kayo may nakaharap na Sabadista, kayo matakot dyan sa mga yan. Ano? Tapos na, pinalitan na, wala na sacerdote dahil ang katawan ng Panginoon. Then verse 25.
Pakibasa niyo lahat. Dahil ito naman siya'y nakapagliligtas ng bitin. Yun ba sabi? Lubos. Bakit? Dahil ang katawan ni Kristo. Bakit? Hindi naman si Kristo tumupad ng kalahati. Hindi seremonyo lang. Hindi magiging lubos ang kaligtasan kung hindi natupad ang 10 utos. Oy. Amen. Nahahati ang 10 utos sa dalawa. Vertical and horizontal. Pang Diyos at pang tao, parehong tinupad ni Kristo yan. Dahil natupad na niya yan, siya'y kung magligtas, lubos. Amen. Okay, mamaya. Dahil ito naman, siya'y makapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapi sa Diyos sa pamamagitan niya. Kaya wag ka lalapit kay Maria. Sa pamamagitan niya. Bakit? Palibhasa'y lagi nabubuhay siya upang magitan sa kanila. Verse 27. Pakibasa niyo ulit. Okay, stop muna. Stop muna. Hindi nangangailangan. Sige, tuloy na ang basa. Hirap ganito. Tuloy na ang basa. Hindi ko na maintindihan pagka kayo nagbabasa. At least. Ako na ang babasa. Hindi ko maintindihan yung basa. Okay. Na hindi nangangailangan araw-araw. So, hindi na. Kasi bakit nga sinulat yan? Kasi may natetempt na mga Christian Jews na bumalik sa Old Testament system. Hindi na kinakailangan ng maghandog araw-araw ng hain. Nagaya niyang mga dakilang serdote na una-unay patungkol sa kanilang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan sapagkat ito'y ginawa niyang minsan. At ano? Kaya mali ang misa. Mali ang misa. Tama? Pasintabi sa mga Katoliko. Mali ang misa. Bakit? Kada misa, inaalaala, hindi inaalaala. Ginagawang literal ang ubas na dugo at yung katawan. Sige, pwede na kayo magbasa. Pahir muna ako. Ayun na. Shhh, pasensya na ha. Kakaiba itong karanasan kong ito. Kaya disanal na ang Old Testament system. Bakit? Dahil ang katawan ni Kristo na minsang inihandog. At ang bisa nito'y magpakailanman. Tama? Kung noon, naglilingkod sila ng malimit, pero si Kristo minsang inihandog yung kanyang katawan at ang talab nito'y magpakailanman. Ba't pa kayo babalik doon? Tapos na. Kaya salamat sa katawan ni Kristo. Amen? Siya ang naging kaganapan ng kailanman ultimo ng bayang Israel hindi maganap ay tayo na hindi naman tayo ang binigyan. Pero salamat, natapos na ang usapin ng Old Covenant. Then, tingnan po natin. Nabasa naman 27, 8:13. Nandiyan naman, pakilagay na lang, pakilagay na lang. Sige, basa niyo ulit. Noon, malapit na lumipas. Dahil mamamatay na, gagampanan ni Kristo. Nung magampanan ni Kristo, lipas na yan. Wala na yun. Wala nang sense. Kaya alam mo sa pagbabasa ng Bible, huwag mong aangkinin lahat na iyo yun.
Nagpakita ka sa akin, babae. Ito yung sign na ibibigay sa akin ay babae. No? Paano yung babaeng manganganak? Hindi lahat ng verse applicable. Katulad halimbawa yung paghahandog, hindi na atin yan. Tapos na yan. Lipas na yan. Ang lumang tipan, prinsipyo na lang, at saka yung mga applicable na pangbuhay, pang-prophecy. Pero yung Old Testament system, na Sabat, sisimba ka ng Sabat, sutupad ka ng 10 utos, wala na yan. Lipas na yan. Because of the body of Christ. Yan ang maganda sa body of Christ. Makikibayan ng Diyos, hintil ka naman. Tayo daw ang bansa ng Diyos sa isa, na tinuli sa Espiritu. Ang tanong, tinuli ka ba sa Espiritu? Dinagdag mo pang problema mo yan. Nakikituli ka sa Espiritu. Are you regenerated? Ang tunay daw, bayan ng Diyos, mga tinuli sa Espiritu. Ano ba ibig sabihin tinuli sa Espiritu? Regeneration ang synonym nun. So, ibig sabihin, ang tunay na bayan ng Diyos, mga born again. Mga tunay na ligtas. At sabi ito sa Galatia chapter 5, ang bunga ng Espiritu ay ganit-garni at ito'y wala sa kautusan. Ang bunga ng Espiritu ay wala sa ilalim ng kautusan. Kaya pag ikituli sa Espiritu, lalong wala ka sa ilalim ng kautusan. Okay, tingnan pa natin. Ang verse, chapter 9, 12 to 15. Sige nga, baso nga yung uli ninyo. Hindi sa magitan ng dugo ng kambing at ng mga bulong baka, kundi sa magitan ng kanyang sariling dugo. Ayan pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang kautusan. Talaga ako'y dala na diyan. Hindi na uulit ako dyan. Mayroon talaga mag-preach ng busog. Okay, tuloy niyo po. Verse 13. Sige. Sige. Nakikita niyo ba yung wala na talaga dahil sa katawan ni Kristo? Maliwanag niyo ba naiintindihan doon? Bagaman ako'y hirap ngayong umimik. Pero at least, sa talata, kita niyo ba yung flow? Problema pala talaga yun. Naparami pa naman ako ng pansit, kasarap-sarap. Brother Henry, pwede kang malilig ka muna din. Alam mo yung si Brother Henry, ang galing niyan eh. Ako nag-prepared ng message, siya nag-preach, okay eh. Samantala ko, kinupya ko na, hindi ko pa masabi. Pasensya lang na konti. Hindi ako talagang hirap talaga umimik. Ba, may bababasa pa tayo. 25 to 28. 25 to 28. Kaya ako'y late din sa marriage. Sige, pakibasa niyo. Hindi na kinakailangang ihandog na madalas. Sige. Shhh. 26.
Okay. Sige. Dali. Isang buod po ng mga talatang kinuha kong yan. Dahil sa katawan ni Kristo ni handog, wala na tayo sa luma. Nakita niyo ba yan? Bakit? At alam niyo ba, yung Old Testament na yan, kaya naulit ko na sa inyo kanina, pag sinabi yung Old Testament na yan, yung mga handog, saserdote, tabernakulo, tapos na yan, sabi nila ceremonial lang, hindi ho. Kasama dyan ang 10 utos. Para patunayan ko sa inyo. Exodus 34 verse 28. Basahin niyo. Habang ako'y nakape. Mamaya ako'y hulaw na din eh. Maniwala kayo hulaw ako'y din eh. Verse 28, sige. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan. Ang Old Testament, yung tipan dyan, Old Testament, mga salita ng tipan, ang 10 utos. So sa Old Covenant, Old Testament, kasama ang 10 utos. Tama ba? So hindi 600, ano yun? 603 lang ang tinupad. Bakit? Isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan. Ano yon? Ang 10 utos. Kaya maliwanag, tinupad na talaga ng katawan ni Kristo. Ang Old Testament, hindi lang yung ceremonial, maging yung moral. Kaya nung sinabi niyang natupad na, natapos ng old system, dala na din ang 10 utos. Naintindihan niyo ba yun? Adi kayo, pastor, pwede nang sumamba sa Diyos-Diyosan. Sino may sabi sa iyo? Edi kayo pwede na magsinungaling. Bakit wala na kayo sa ilalim ng utos? No. Mas better covenant. Mas better testament ang ibinigay sa atin. Mas better laws. Hindi ko alam kung na-appreciate nyo yan. Okay. Ay, makipag-usap kayo sa Badista at maintindihan nyo. Dapat pala nakinig ako. Okay. Tingnan nyo pa. Ang sabi ng Deuteronomy 4 verse 13. 4 verse 13. Natanda na si Kailoy. Okay, basa. May sinabi bang tipan? At kanyang pinahayag sa inyo ang kanyang tipan. Ano yan? Old Testament yan. Na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang so, tinupad ni Kristo ang Old Testament. Di kasama sa 10 utos. Mamaya ko patutunayan ko pa sa inyo lalo yan. Ang punto ko, mali yung kanyang sinasabing 603. Ceremonial lang. Pero ang 10 ay hindi. Kaya ang Kristiyano hindi makakatiyak ng kasalanan. Tama, by grace through faith. Manampalataya ka kay Kristo, ligtas ka. Kaso lang, dapat mong panatilihin ang pagsunod sa 10 utos. Bakit? Mawawala ang kaligtasan. So sa kanila, bait lang ang biyaya. Pero talaga ang magtutuloy ay ikaw. Bakit? I-maintain mong masunod ang 10 utos. Kaya, hindi ka ligtas. Sabat pa lang, hindi ka nagsasabat, nasa 10 utos yan. Wala na tayo dyan. Tama? Sapagkat kasama sa tipan ang 10 utos. Ano pa? Niliwanag ko. Kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Yung bang ceremonial law, nakasulat sa tapyas ng bato? Hindi. Tingnan pa natin. 9 verse 9 and 11. Makinig kayo. Ito yung makakasalubong nyo. Ito yung maiingay ngayon sa media. Ayan, ewan kung naadyan pa yung pogi. Si Joven, nandiyan pa ba? Yeah. Ang aking busogan dito pa.
Okay, kahirap ka na yan. Sige, basahin nyo nga uli. Sige. Tapyas ang tipan. Di ka pa uli-uli yung tipan. Tipan. Sorry. Siya na lang. Tipan na lang. Brother Henry, makita ko, medyo may nahihiwatigan agad ako eh. Di mo na. Bira kayo. Tayo nasa banal na hapunan. Okay. So maliwanag ba yun? Ang kautusan ay included sa tipan. Ngayon, yung body of Christ, dinisanal ang tipan. Therefore, kasama na wala na sa atin ang 10 utos. Titingnan ko lang yung mga yan ha. Tapos, 2 Corinthians chapter 3, verse 7 and 11. Sige, basa ulit. Lumilipas ang alin? Ang kalwalhatian ng mukha ni Moises dahil nakipag-usap sa Diyos sa bundok ng Sinai nang ibinigbigay ang 10 utos. Di ka tinakluban pa ni Moises ang kanyang mukha dahil hindi siya matitigan? Pero yung kalwalhatian sa pag-usap sa pagbibigay ng 10 utos, lumilipas. Man, lipas na yan. Okay, tuloy pa natin. Verse 12. Sige, ubusin ko na rin. Sige, tuloy niya yan. Saan pa tayo? 11. Tapos na. Tapos na pala. Ngayon, nais ko lang din sa mga talatang yan, the body of Christ disannulled the tipan, the covenant, old covenant. Bakit? Sa pamagitan ng katawan ni Kristo, natupad na yan. Ito naman ang patutunayan ko na natupad talaga niya. Magsimula tayo sa Matthew chapter 5, verse 17. Ako na ang babasa. Sayang yung pagkakataon yun. O sana yung napaliwanag ng maigi. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Nung siya'y magkatawang tao, hindi siya pumunta dito para sirain ang kautusan. Kundi, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Hindi talaga niya sinira. Upang ganapin. Ang tanong, naganap na ba niya? Ano? Sabi diyan? Hindi ako naparito upang sirain ang kautusan. Kundi upang ganapin. Kaya pagdating ng John 19:30, ano sabi? Nang magagay nga, matanggap nga ni Jesus ang sukay, sinabi niya, naganap na. Sino pa rito upang ganapin ang propeta at ang kautusan? Kaya nung siya mababayubay na, sabi niya, naganap na. Di ibig sabihin, yung kanyang mission na pagpunta dito para ganapin ang kautusan, nung siya nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, naganap na. Saan napapaloob yung 10 utos? Sa tipan. Tama? Therefore, yung body of Christ disannulled the laws.
Tama? The Old Covenant. Yan, sabi na sa Bautista, ceremonial lang daw lang yan. Pero nakita natin sa Old Testament na ang tipan at tapyas ng bato magkasama. At ako'y naniniwala, kung hindi tinupad ni Kristo ang 10 utos, ano yun? Para ang labo. Ang labo. Pumunta rin dito, hindi niya tinupad ang 10 utos, yun lang seremonyal, para ang labo naman nun. Walang ka-logic yun. Ha? Bigyan mo ng logic. Naparito ako upang tuparin ang kautusan, pero ceremonial lang ang tinapos ko. Kaya hanggang ngayon, ang Kristiyano ay nasa ilalim pa rin ng kautusan. Sala. Talagang tinupad niyang buo yun. Kaya tayo mga kapatid, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Pwede na tayong kumain ng dinugan. Ba't sumigla? You know? Pwede na tayong kumain ng baboy. Oo. Tama. Hindi naman bawal sa atin yan. Tingnan pa natin. Ano pa? Romans 8 verse 4. Medyo, ano lang na ito ha. Kailangan ko itong ay-ayin eh. Sayang nga lang, nabusog talaga ako eh. Basa. Ako na. Upang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ano ba? Kaya kinakailangan ang Diyos ay nagkatawang tao dahil hindi talaga kaya natin tuparin yan ng laman lang. Kundi ang Panginoong Hesus, talagang tinupad talaga ni Kristo. Then pagdating doon sa Roma 10 verse 4, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa makatwid ng bawat sumasampalataya. Ano ibig sabihin niyan? Tinupad ni Kristo ng buo ang 10 utos, hindi yung 603 lang, kundi buo 613. Ano? Sa katutuwid ng bawat sumasampalataya. Ibig sabihin, ginawa lahat ni Kristo ang kinakailangan nating katwiran para pag tayo sumampalataya sa Kanya, tayo sakdal na sa katwiran dahil ang Kanyang pagtupad, hindi dahil natin. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Yan ang inaalaala natin sa banal na hapunan, the body of Christ na nag-alis sa atin sa kautusan, sa lumang tipan. Kaya wala na tayo sa ilalim ng sumpa ng Diyos. Kaya hindi na tayo hahatulan. Kaya tayo tinawag co-heirs with Jesus dahil tayo tagapagmana na ng Panginoon. Bakit? Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Wala na tayo sa sumpa. Ngayon, patunayan ko naman na talagang wala na ang church sa Old Testament system. Galatians chapter 3, verse 24 at 25. Pakibasa ulit. Alam niyo ba, ang kautusan, pagdating sa 24, siya naging schoolmaster natin. Bakit? Ang kautusan nagpakapakilala na tayo makasalanan. Never intended ang kautusan na mag-alis ng kasalanan. Nagpapakilala, hindi nag-aalis. Dahil pinakikita ng kautusan na hindi mo talaga kaya. At ikaw ay nasa pagsuway. At alam niyo ba, kaya nga mababasa si Matthew, kung ang inyong katwiran ay hindi higit sa Pariseo at sa Eskriba, saan mong paraan ay hindi kayo makakarating ng langit? Bakit? Ano ang katwiran ng Pariseo at Eskriba? Sumunod sa kautusan. Yun ang katwiran nila. Pero sabi ng Panginoon, hindi naman talaga kayo nakakasunod. Bakit? Panglabas, mapapagkamalan. Pero paano kung tumingin kayo sa babae na may masamang pagnanasa? Ha? Bakit ang pagsunod ba panglabas lang? Paano yung panloob? Kaya kung ang inyong katwiran ay katulad ng Pariseo at ng Eskriba, hindi kayo talaga pupunta ng langit. Bakit? Kautusan ang kanilang sinusunod. Hindi naman talaga sa pananampalataya yun. At saka mga kapatid, ang pagsunod sa kautusan ay hindi within a week. Hanggat may kautusan, sundin mo yan. Ang tanong, hirap nga tayo sa isang segundo, yung pagang a week. Ang sabi ng ang Genesis 6 verse 5, ang puso, ano yan? Nakita ng Diyos sa masama
na lamang ang pag-iisip ng tao sa na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Paano pa yung sakdal mong laging matutupad ay masama ka nga lang parati? Tama? Kaya nga, ang nabubuhay sa kautusan ay ang sumusunod sa kautusan, dapat mabuhay sa kautusan. Hindi kaya yan. Tama ba? Ngayon, ang punto, wala na tayo sa ilalim yan. Kaya pagbalikan natin ulit yung Galatia. Nung tayo'y turuan na schoolmaster, ano tinuturo ng schoolmaster ng kautusan? Hindi mo kaya. Makasalanan ka. Dadalhin tayo sa pag-asang si Kristo lang. Ngayon, kapag nanampalataya ka na, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Amen? Dinadala tayo ng kautusan kay Kristo para manampalataya. Bakit? Itinuturo ng kautusan how helpless you are and how hopeless you are because you cannot fulfill the law. Amen? So ituturo ka kay Kristo. Ngayon, kung ikaw'y nanampalataya na kay Kristo, wala ka na sa ilalim ng tagapagturo. Yung salitang wala ka na sa ilalim ng tagapagturo, yan ang nagawa ng body of Christ. Disannulled the covenant, old covenant. Amen? Naintindihan niyo ba yun? Amen. Makakasalubong niyo yan. Sabi nila, ang kautusan daw ay umiiral pa maging sa bagong tipan at dapat gawin ng church. Bakit? Sabi ni Efeso, anong sabi sa kautusan? Igalang mo ang iyong mga magulang. Di ka? Alam niyo, reference lang yun. Bakit? Hindi naman buong kautusan ang sinabi doon sa Efeso. Dapat 10 utos yun. Pero ginawa lang reference. Wala namang masawang gawin ng reference, pati yung GPT. Gawin mo lang reference ng GPT, huwag ka lang mag-outline dyan. Huwag mong hayaan na ang mag-outline yan sa'yo. Ano? Yung siya na nag-outline sa'yo, reference lang. Ang kautusan, reference lang. Amen? Pag pinag-usapan ang paggalang sa mga magulang, ano sabi ng utos? Igalang magulang. Di ka? Ano pagka sinabi, ang mga magulang, sumunod sa, igalang ng mga anak, ang magulang, ano reference? Kautusan. Pero yung ginamit lang Efeso, para daw patunayan na ang kautusan ay umiiral pa sa New Testament, bakit hindi 10? Pitas-pitas lang ang paggamit ni Pablo sa kautusan. Hindi binubo. Bakit? Reference lang. Are you with me? Bakit? Wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Isa pa. Ano ba? May napagod daw ko eh. Iska Iloy. Natanda na nga. Roma chapter 4, verse 4 and 5. Ito yung una pa lang tayo kaya tsatsaga. Ito naman susunod na may madadali na. 4 verse 4 and 5. Ngayon sa kanya na gumagawa ay hindi binibilang na biyaya ang ganti kundi utang. Verse 5. Datapat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ibibilang na katwiran. Kahit hindi ka sumusunod sa kautusan, you're counted as righteous. Because by faith, not of the law. Walang gawa, just believe. Ano ba? Romans 7 verse 6. Romans 7 verse 6. Sige, bilisan na lang natin. Datapat ngayon tayo nangaligtas sa kautusan. Nangaligtas ka sa kautusan, bakit ka pupunta dyan? Tama ba? Ibig sabihin ng kautusan, mapapahama ka dyan. Naligtas ka na nga dyan. Tinubos ka na nga sa ilalim ng kautusan, bakit ka pupunta pa dyan? Yamang tayo nangamatay doon sa nakatatali sa atin. Ano pa't nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatihan ng sulat? Panibagong espiritu, hindi na sa karatihan ng sulat, hindi na sa 10 utos. Disannulled. Tama? Ano pa? Efeso chapter 2 verse 15. Tignan niyo po, word for word na yan. Kaya salamat sa body of Christ na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan. Inalis na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin
sa kanyang sarili ang isang taong bago. Ang Hudyo at ang Hintil ay inalis na yung naghahaad lang ng mga batas. Nag-unite ang Hudyo as a one body by faith. Hindi by law. Inalis na yung mga kautusang nasusulat. Kaya wala talaga tayo sa ilalim ng kautusan. Amen. Yan ang ginawa ng body of Christ. Okay, tingnan po natin. Colossians chapter 2, verse 16 and 17. Basa uli kayo. Tama na. Sino may huwag nang humatol sa inyo sa pagkain? Ayan akong kumakain ako ng hito. Ako'y kumakain ng pugita, ng pusit. Mga walang kaliskis yan. Huwag na kayo humatol. Wala na tayo sa kautusan. Amen. O pag-inom, ayun lang. Depende sa iniinom. Okay. O tungkol sa kapistahan. Kasi may mga pista ang mga tabernakulo eh. Hindi na tayo. Ang ating pista ay Lord's Supper. Ano pa? O bagong buwan. O araw ng Sabat. Marka daw ng bayan ng Diyos ang Sabat. Sabi ng Isaiah chapter 66. Totoo, marka ng bayan ng Diyos, Israel yun. Pero ang Diyos, iba. 666 ang atin. Hindi Sabat. Are you with me? Kaya wag na tayong hatulan dahil hindi tayo nagsasabat. Wala nang talab sa atin yan. Kaya nga tayo wala na sa ilalim ng sumpa. Okay. Verse 17, nakasama ba dyan? Kanya, binalik ulit nung sa Hebrew chapter 9 na isang anino. Anino lang yon na mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Okay. Isa pa. Romans 6 verse 14. Romans 6:14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo. Bakit? Wala kayo sa ilalim ng kautusan. Wala kayo sa ilalim ng kautusan. Oh. Amen. Praise the Lord. Kundi sa ilalim ng biyaya. Ano logic nila? Di pwedeng sumamba sa Diyos-Diyosan. Better commandment. Nadoble nga eh. Actually, sa Roma chapter 3 verse 36 yata yun. Huwag mo nang buksan. Niwawalan ba talaga natin ng saysay ang kautusan dahil sa pananampalataya? Wag naman mangyari. Pinagtitibay pa nga natin. Bakit? Ang tunay na ligtas, bagaman hindi ka sumusunod sa kautusan, natutupad ang kautusan. Dahil ang bunga ng Holy Spirit sumasapaw sa kautusan. Hindi ka nire-required, pero sumasapaw. Kaya hindi problema ang biyaya sa kautusan. Dahil sa biyaya nga, mas umangat tayo sa hinihingi. At natupad natin yun, hindi dahil natin, kundi ni Kristo at ng Holy Spirit. At yun ang liwanag ko, wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Tingnan pa natin. Galatians 5:18. Pakibasa nyo nga ulit. Tapos sasabihin nila, tinuli tayo para tayong bayan ng Diyos. Pag tinuli ka, ibig sabihin, you are regenerated by the Holy Spirit and indwelled by the Holy Spirit. Ngayon, kung pinapatnubayan ng Holy Spirit, lalo nga pinagtibay mo eh. Wala ka sa ilalim ng kautusan. So therefore, hindi ikaw yung bayang tinutukoy na yun. Maliwanag ko ba? Ang haba, Yun lang ang point 1. Tayo mag-pray. Number 2. Not only disannulled the old covenant, delivered us once and forever. Because of the body of Jesus Christ. That body not only disannulled the old covenant, but also delivered us once and forever. Kaya let's appreciate the body of Christ. Alain mo, wala na tayo sa ganong usapin. Wala na. By grace na tayo. Tingnan po natin ang Hebrew 10 verse 1. Then verse 4. Then 10 to 21. Kasi whole chapter ito eh. Pasisya kayo.
Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, anino ng mabagay darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kahit kailan pa man ay di maaaring magpasakdal. Kailan pa man ay di maaaring magpasakdal. Bitin yon. Hindi sufficient yon. Sa mga nagsisilapit sa magitan ng mga hain ng laging inihahandog sa taon-taon. Verse 4. Sapagkat di maaari ng dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-aalis ng kasalanan. Hindi. Kaya nga lumipas din eh. Kung pairalin mo yan, wala kang pag-asa. Pero salamat, may body of Christ. Verse 10. Verse 10. Ano sabi? Sa kalobang yon. Ano yung kalobang yon? Yung katawan mismo ng Kristo. Ay pinapaging banal. Sa kalobang yon, tayo pinapaging banal sa magitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan at magpakailanman. That's the body of Christ. Ano? Not only disannulled the old covenant, but also delivered us once and forever. Verse 11 hanggang 21. At katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo. Ay, hindi ako pwede maging saserdote. Ano? Biyaya na lang. Ano? Sa New Testament. Amen. Ayan o. At tagahandog ng madalas ng gayunding mga hain na hindi makaalis. Na hindi makaalis. Kailan pa man ng mga kasalanan, hindi talaga makaalis. Verse 12. Ngunit siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain, patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Verse 13. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Kaya yung idea ng Christ, that means the appointed Messiah, the appointed Christ, as prophet, priest, and king, ang hindi na lang natutupad sa kanya ngayon yung pagiging hari niya. Siya ngayon ay saserdote. Pero isang araw, siya'y babalik. Amen? So nasa dispensation, ngayon tayo na si Kristo na mamamagitan. Siya yung nagpipray. Kaya mga Kristiyano, kahit pabagsak-bagsak, backslide, pag anak ng Diyos, babalik yan. Bakit? Pinagpipray tayo ng Panginoong sa Ama. Ay, tanyo yung anak ng pare. May pagayon-gayon. Ibangon mo nga, Panginoon. May namamagitan sa atin. Di ka? Kasi siya yung priest natin. Buhat noon ay nagkita kay verse 14. Tingnan nyo yung ginawa ng body ng Panginoon. Nating alalahanin sa magitan ng tinapay. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog, sapat po yun, ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Amen? Not only disannulled, but delivered. That, tuloy natin, verse 15, hanggang 21 yan. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patuturing naman sa atin sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yon. Bagong tipan yan. Wala na talaga tayo sa dati. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso. Sabi ng Sabadista, kita mo yan? Kautusan pa rin ang pinag-uusapan. Wala na nga laang sa bato, sa puso na lang. Sa totoo, ang kautusan mo talaga ng Panginoon, hindi mawawala. Hindi talaga mawawala yun. Diyos ang nagsalita na yun eh. Pero yung pag-gobyerno na yun, at kakayahang masunod na yun, hindi tayo. Bakit sa puso inilagay? Ibig sabihin, mga kapatid, isinulat yun, natutupad yun, hindi natin, kundi ng Holy Spirit na nakatira doon. Yan ang New Testament. Hindi na para tayo ay gumawa, sumunod, diyan, kundi iba na ang sulat sa ating puso na ito'y nagaganap ng kusa na hindi salungat na hinihingi sa atin. Natutupad na yan sa pamamagitan din niya.
Ito ang tipang gagawin ko sa katipan pagkatapos ng araw na yan. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga utusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Paano kayo naisulat sa isip yon? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi talaga natin malilimutan na yon. Nakakintal na yon dahil ang Holy Spirit. Natupad na talaga yon. Verse 17. At ang kanilang mga kasalanan, yan. At ang kanilang mga kasamaan, yan, ay hindi ko na aalalahanin pa. Verse 18. At kung saan may kapatawaran ng mga ito, wala nang paghahandog na patungkol sa kasalanan. Tapos na. Once and for all na yun. Verse 19. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pagitan ni Jesucristo, dugo ni Jesus. Mga kapatid, hindi na tayo iipis-ipis at hindi na tayo takot at takot. Baka tayo mamatay. Hindi na. May pumasok ng sardote sa langit na mamamagitan sa ating magpakailanman. Dahil sa Old Testament, hindi ka basta pwedeng pumasok sa dakong banal. Mamamatay ka. Kaya tayo sa langit, makakapasok na tayo doon. Bakit? Nandun yung ating priest. Amen? Dahil ang body of Christ. Mga kapatid, yamang may verse 20, sa pamamagitan ng daang bago, hindi ng dating daan. Kaya mali din yung dating daan. Ang sabi diyan, daang bago, hindi dating daan. Talaga pag tayo nagbabasa ng Bible, ang dami nating mahalaber. Ano ba ang ginamit nilang dating daan? Hindi naman talaga dating daan. Old paths. Old paths. So, hindi yun singular. Paths yun. Pero ang maganda dito, daang bago. Therefore, hindi dating daan. Sila, MCGI na ngayon . Okay. At buhay na kanyang itinalaga sa atin sa magitan ng tabing sa matubagay sa kanyang laman. Kaya nung si Kristo mamatay sa krus ng Kalbaryo, digat nahatak. Ano yan? Tawag doon? Bumagsak ang tabing. Ibig sabihin talaga, wala ng boundary, wala ng gap ang holy and most of holy place. Ibig sabihin, wala ng sangga. Natapos na. Makakapasok na tayo talaga sa dakong banal dahil ang katawan ni Kristo. Amen ba? Wala na. Natapos na ng tabing. Lahat na nagse-separate sa atin, na-overcome na ng katawan ni Kristo. Kaya pag tayo namatay, diretso na tayong langit. Wala nang sere-seremonya. Man. Verse 21. Talagang mahirap nga pala yung pag-aralay yung Hebrew, no? Kita ko sa inyo pati ako. Nakakapadighal At yamang may isang dakilang sardote na pangulo sa bahay ng Diyos. So, ang tinitin lang diyan, hiniwag-iwag lang natin, not only disannulled the old covenant, then number 2, delivered us once and forever. Amen? Then, number 3, siyempre, ang katawan ni Kristo ay hindi lamang nag-disannulled, nag-delivered, but also draws of good things, of course. Mga kapatid, hindi wala lang sa buhay natin ang katawan ni Kristo. Dapat. Amen? Naintindihan niyo ba yan? Sa aking makipitid na pag-i-English, ang ibig sabihin lang diyan, ang body ni Kristo na nagtanggal sa atin sa sumpa, sa dating lumang tipan, nagligtas sa atin, dapat magdala sa atin ng mabuting bagay. Kaya hindi ako naniniwalang ikaw'y tinubos lang sa kaligtasan, maging sa masalmang pamumuhay. Tingnan niyo po ang 19 to 25. Andiyan pa ba kayo? Mga kapatid, yamang may kalayaan nga makapasok sa dakong banal sa magitan ng dugo ni Kristo. May kalayaan tayo. Bakit? Nasuffice na ang anong offering. Tapos na ando na yung priest, hindi man umaalis doon. We can boldly face the death. Sa magitan ng daang, ayun ba yung sinabi ko? Daang bago? Okay, verse 21, nabasa na natin .
At yamang may isang dakilang sordote na pangulo sa bahay ng Diyos. Verse 22, tayo magsilapit na may tapat na puso. Mga batid, lubos ng pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay ng tubig. Alam mo mga batid, kapag talagang ikaw ay natubos ng dugo ni Kristo, magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya. Then verse 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Dapat magdala yan sa atin sa ganyan, na ating ingatang matibay. Kaya sabi na doon sa mga Hudyo, huwag na kayong babalik sa old system. Inyong panghawakan, dapat inyong pag-ingatang matibay itong ating pananampalatayang ito. Ang pananampalataya sa body of Christ, hindi dapat tayo relax. Mga estudyante, ipaglaban ninyo si Kristo kahit kayo nag-aaral. Sa inyong love life, ipaglaban pa rin ninyo si Kristo. Sa trabaho, ipaglaban nyo pa rin si Kristo. Bakit? Because of the body of Christ, wala na tayo sa ilalim ng sumpa, tayo wala na sa Old Testament system. Because of the body of Christ, we are delivered once and for all. Then dross of good things, of course, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan. Amen? Kaya ba'y natutuwang kayo ay iniligtas ng Panginoon? Abay, ingatan nating matibay. Pagkahapon pa naman tayo, ang dami pinag-aaralan natin bakit bawal sa baptisang ganito. Bakit bawal sa baptisang ganito? Abay, ingatan nating matibay. Amen? Pagdating pa ng verse 24, kayo'y mga tinginan. Uy. Ay. Upang kayo mga udyok sa pag-ibigan yun. Magandang verse yan. Amen. Nakakuha na mga binata natin ng verse. Huwag nyo lang sasabihin kay Des yan. Pekya, kahit ma-verse yan. At tayo mga tinginan upang kayo mga udyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa. Mga kapatid, hindi wala lang dapat ang katawan ni Kristo. Amen. Then finally, verse 25. Tingnan niyo po yan. Diyan pa ba kayo? Diyan pa ba kayo? Pakibasa nga na yan. Kaya pinagpapasalamat sa body of Christ. Wala tayo sa na-disannulled na yung Old Testament system. We are delivered once and for all. Dapat ito yung draws of good things. Of course, ibig sabihin, dapat lang na tayo'y dalhin nito sa maganda. Ang ganda ng mensahe kanina sa merit. Alam mo, pag nag-paper si Albert, may natututunan talaga ako Bagaman ako'y late na Parang matagampanan ang ministry kung wala ka. Tama ba? Halimbawa nga naman, ang ministry mo, magwalis. Paano ka makapagwalis? Absent ka. Ay, nung masira ang ating kuryente, at wala si Rani, ay kanyang ministry yan. Alam naman si Romel lang magka-lockdown. Ay, wire na nga siya. Di ka? Bakit niya nagampanan yun? Andito siya Ibig sabihin, marami ang nawawalang ministry mo. Kaya ikaw mismo na nagmi-minister, wala. Pero alang-alang sa katawan ni Kristo, huwag nating pabayaan. Amen. Tama ho ba? Ay sana ma-appreciate niya. Hindi, wala. Kung kayo nakausap na sa Badista, pag ikaw ay mababaw, matatakot ka. Parang mali ka. Magagaling din magturo yan.
May tinuturoan si Tonet eh. Hindi daw talaga maalis yung mga itinuro sa kanya. Pero salamat, wala tayo sa utusan. Dahil ng body of Christ. At yun ay sufficient para tayo ligtas magpakailanman. Tama ba? Pero mga kapatid, dapat magdala ito sa mabuting bagay. Ano yun? Huwag mong pabayaan ang pagkakatipon-tipon. Amen? Basahin nga ulit natin. Masarap balikan eh. Verse 25. Andiyan pa ba kayo? Basahin ulit natin. Basa lahat. Praise the Lord. Wala na akong dighal. Oh. Mga kapatid, yan 25 ay kaugnay ng verse 1 hanggang verse 24. Ang pinag-uusapan ay body of Christ. Kaya wag mo sabihing ligtas ka lang, paano yung pagkakatipon-tipon? Mga Kristyano, simbalagay paglinggo. Mga Kristyano, alam mo pag wala ka, ang daming wala. Totoo, Brother Albert yun. Maganito pinaalala sa ng Holy Spirit, idadagdag ko yun. Bay, inaalala ko nga eh. Tama, pag wala ka, aywan ko lang. Halimbawa, wala ka ngayon. Aywan ko lang kung dudublihin mo sa linggo ang giving mo. Meron bang nakakaranas ng gayon? Nung absent days, meron bang ganon? Nung wala na linggo, dinubli ang giving? Meron bang ganon? Meron. O, purihin ang Panginoon. Pero mali pa rin. Mali pa rin. Kasi bakit? Huwag pabayaan. At pero salamat naman kung may gayon. Siguro, rare na rare yun. Kalimitan, kapag hindi ka nakapagbigay ng offering mo dahil liban ka ng linggo, hindi mo na ibibigay yun pag sunod ka naka-attend. Ay, malupit nito. 1 taon ka hindi naka-attend. Babawiin mo ba yan? Paano yung ministry ng pagwawalis? Sabi ni Brother Albert, magalit kayo kay Albert. Hinihiram ko lang yun. Paano yung ministry ng CR? Paano yung ministry ng kuryente? Paano yung ministry ng choir? Nagpa-picture pa naman tayo nga naman sa ministry. Picture. Pero pag iki-absent, tag-absent, sinong gagawa nun? Alang-alang sa body of Christ, huwag nating pabayaan. Amen. Ituloy pa natin, meron pa yan. 32 to 39. Yung nga Sabadista ang kanilang tindahan sarado pag Sabado. Pero sila nasa ilalim pa rin ng kautusan. Ikaw sa ilalim ng biyaya, hindi mo maipaglaban. Alam mo sa totoo na, kung may magiting at tumatayo, nakikipaglaban, tayo yan. Tayo yan. Man. Dapat alalahanin ang mga nakaraang araw na mga iyon, pagkatapos na kayo maliwanagan, kayo ba'y naliwanagan na? Ay mga tiis kayo ng malaking paikilaban ng mga pagbabata. Dahil ang body of Christ, dinihandog, nagbatayan, namatay, tayo din. Kahit gustong-gusto mo na yung poging unbeliever, magtiis. Andiyan naman si Jander. Di another pagtitiis. No. Di ka. From patient to patient. Sa totoo mga kapatid, may pagtitiisan talaga. Bakit hindi lahat ng masarap sa atin gusto ng Diyos? Hindi lahat ng maganda sa atin maganda sa Diyos. Hindi lahat ng gustong-gusto natin ay gusto ng Diyos. Pag hindi gusto ng Diyos, magtiis. Di ba kayo natutuwa kay Brother Albert? Mas malaki ang magsusultuhan niyan pag kahit tatrabaho ng linggo. Pero nagtitiis. Pati ngayon sa kainin, nagtitiis. Sabi niya doon sa mga handa ng merit, lahat yata, wala pwede sa akin din eh. Kasi siya daw, pag nakain, kada isang Google. Tinitingnan niya, pwede ka ang puto. Napamura nung hindi pwede. Putong yan. Puto. Kala mo ilang taon ka na, Brother Albert?
47 lang, ang dami ng bawal. Samantala ako kung hindi bawalan. Amen? At ang payo niya, talagang hindi pala lahat ng pagkakataon ay malakas. Gunagunahin mo na hanggat ikay malakas pa. Hanggat pwede pa ang lahat. Hindi naman ibig sabihin kumain ka ng kumain. Ibig sabihin, habang malakas ka pa, maglingkod na. Kaya naalala ko si Pastor Raste, di ka? Kung tayo banata ni Pastor Raste dyan. Ay, mga worker, iingat din kayo, hindi laging kanton. Lumi naman. Ano? Kahit ikaw ay gustong-gusto mo yun. Wag. Magaling lahat si Jackie Lo. Baptist din, pogi pa. Julian pala, Julian. Si Jonathan, kausap ko. At siya'y uuwi dito. Siya daw ay magpo-full time. Sige, abot ka pa, may enrollment. Pero sabi niya, Pastor, pwede ka kayo pahinga muna na 1 taon. Kasi gusto kong bumawi sa kapagsama-sama ng Bible study, prayer and fasting. Gusto kong bago kang mag-schooling, at least. Kasi napalayo din ako. Ngayon, nag-chat sa akin yung kapatid, si Jocelyn. Pastor, talagang itong kapatid ko yung matigas ang ulo. Pinagtatrabaho ko yung gusto pumunta dyan. Pagkamatay daw lang ng mama, ang nabanggit na yung pangalan ninyo. Ako'y pupunta kay Pastor. Sabi ko naman, siyempre, naghahanap ng magulang yan. Di ako ang kanyang magulang. Total, magkamukha naman kami. Pambira, abot-abot yung emoji ng tawa ni Jocelyn, hindi ka ba naniniwala? Yun ang sinabi. Siya ay pupunta dito. At nangutang na ako kay Jerome ng 4,000. Magaling na at mayaman yan. Sa yabang. Okay. Opo. Bigyan ka na papunta doon. Mga tiis. Ba't nga ka na papunta doon? Ayan, sabi ko sa kanya, Utoy, hindi langit ang pupuntahan mo. Minsan kami may pagkain, minsan ay wala. Sabi niya, ang gusto ko ay malaging malapit kay Kristo, hindi sa pagkain. Parang may naniniwala minsan dito. Ako'y, Pastor, matagal na akong lumangoy sa kasalanan. Gusto ko pong manariwa sa Panginoon. Ako'y sabik na sa mga fellowship. At marami daw siya ikukwento sa akin. Pero pinangunahan ko na siya, hindi laging masarap dito. Sinisermonan ko pa nga mga yan pag nagtututong. Si Eric, lagi nagtututong yan. Kita mo naman. Amen? Hindi na nyo ba yan? Alang-alang sa katawan ni Kristo, sumimba tayo. May pagtitisan tayo. Liwanag ko ba? Kaya binaliwanagan ha? Mga workers, madali ba ang buhay? Si Brother Lance, nakakatuwa. Siya daw ay magti 3 years. Andito ba si Lance? 3 taon ka dyan sa labas. Pero sinabi ko sa kanya, at nais kong sabihin sa inyo, hindi madali. Pero alang-alang sa katawan ni Kristo. Verse 33. Tingnan pa natin. Nakapagod din pala. Nauna ay naging katawa-tawa. Kita mo yan? Dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan, at sa ikalawa ay naging kasama niya ang mga inaring gayon. Verse 34. Sapagkat kayo nangahahabag sa mga may tanikala. Mga batid, matindi ang mga dinaanan ng mga yan. Tinanggap ninyo ang buong galak, ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, mga kapatid. Alang-alang sa katawan, ang kanilang pinagtiisan. Kaya mga workers, hindi pa tayo hirap kung tutusin. Tama ba? Isang araw, nag-announce ako sa GC natin, di ka? Muntik na kami hindi kumuha ng support. At nais ko pang i-announce pala sa inyo, mga kapatid.
Mawawala na kayo na mapapakinggan ng daily food. Mawawala na kayo na yun mapapakinggan. Kasi para makasurvive ang mga workers, kumukuha sa simbahan. Pero ang ginawa ko na, dinagdagan ko na lang sila ng tigwa 1,000 support. Para wala na tayong makakita ng daily food. Sila ngayon na magdidiskarte kung paano titipirin nila ang 1,000. Hindi madali. Masasaya lang yung mga yan, pero hindi yan madali. May mga iniwan yan, pero hindi madali. Pero kaduktong yan sa body of Christ. Tama ba? Sapagkat kayo nangahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Tayo lang dito makikita niyo yung iba, ninanakawan ang simbahan, sinusunog ang simbahan, alang-alang kay Kristo. Palibhasa inyong nalalamang meron kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Tama ba? Nababasa niyo ba yan? Kaya wag ko kayong magpiling at ease. Sagyang ang Kristiyano may pagtitisan. Kakambal yan ng body of Christ. Ha? Totoo yan. Huwag ka tayo mag-expect ng langit. What? Amen? Verse 35. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala. Mga kapatid, na may dakilang gantimpala. Yakapin ninyo ang body of Christ, huwag niyong itakwil. Verse 30, ano pa? 6. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magstanggap kayo ng pangako. Nakikita niyo ba yung mga kinakailangan mangyaring magaganda? Verse 37. Kaya buong chapter yan, babasahin ko na lang. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at di magluluwat. Verse 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, mga batid, si Kristo nga hindi umurong, mahaligtas lang tayo. At yan nasabi, at kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen? Kaya mga workers, kahit mahirap, tuloy. Mga members, kahit napangain ng pansit, tuloy. Kasi sino ang ating pinagtitiisan? Sige, Brother Henry. Alain mo yan. Natututo na rin manguhadini ng mga lagay ng tubig na sira ang gripo. Bakit? Kinakailangan ngayong magsimpan. Bakit? Ang hirap ng pamilyado, ikaw mga niligawan pa yung si Joyce, mga. Brother Romel, totoo yung king. Eric? Nako kung nabasa nyo lang yung mga sinad nyo sa akin ng mga yan, talagang kayo mahuutas. Kaya baga kayo. Sabi ko sa inyo ang mga babae mababait lang yan. Kaya pag naman ako makaipon ng kaibigan, may asawa at wala, may pagtitiisan. Pero magtiis ka lang alang kay Kristo. Amen? Ako tiis na sa akin, pilay. Alam mo, 2 years old pa ako pilay na. Nagsaknong-sakno na ang sakit, pati likod, pati Pero wala, salamat sa katawan ni Kristo. Then 39. Ito pa maganda. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Kahit kayo mag-backslide, kung anak ka talaga ng Diyos, ligtas ka pa rin. Kundi doon sa mga may pananampalataya, sa kaliligtas ng kaluluwa. Pero ayaw ng Diyos ang uurong. Then last, despiser will obviously be dumb. Dalawa ang impact ng body of Christ.
good to those who believe, but bad to those who will despise. Kaya tingnan niyo po ang verse 26 to 31. Tingnan niyo po ang mga wordings na ginamit diyan. Kaya kayo magpasalamat. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, yan, losing salvation, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Sadya naman, wala nang haing natitira. Bakit? Once and for all nga yun. Hindi ho tinuturoan dyan nawawala ang kaligtasan. Bakit? Sapat na nga yung kanyang inihandog. Verse 27. Kundi isang kakilakilabot. Kaya kung ikaw ay hindi mo tinanggap sinampalatayanan yung once and for all offering, itong iyong pupunta. Bakit? Wala nang handog eh. Wala nang kumbagay, wala nang next. Ay, doon ako susunod. Kung hindi ko matanggapin yan, yung susunod. No. Outside of Christ's body are the wrath of God. Amen? Outside of Christ, nothing but the wrath of God. Bakit? Sapat na yun. Kaya kung ikaw, hindi ka sasampalataya kay Kristo, ikaw ang magbabayad ng kasalanan mo. Dahil si Kristo ang pambayad ayaw mo, hindi ka magbayad ng iyo. Pa-impyerno ka talaga. Amen? Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom. Mga kapatid, ang bibigat yan, kakilakilabot. At isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Verse 28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi, mamamatay na walang awa. Imagine that. Kaya alam mo kapatid, ang kaligtasan hindi yan sa pananaw mo. Hindi yan sa tingin mo. Dahil ang tao talaga hindi nakakaawa. Tandaan niyo yan. Minsan tinanong si Sproul sa kanyang discussion, paano, preacher, ako'y nasa langit, ang aking anak ay wala doon. Paano ko magiging masaya sa langit? Na ako'y naandoon, wala ang aking anak. Sabi ni R.C. Sproul, you don't know your God. Naintindihan niyo ba yan? Sa SM nga nalilimutan mong hapon na. Hindi mo alam, nawiwili ka sa napapanood mo. Pagharap mo sa Diyos, wala ka nang maaalaala sa kalawalhatian ng Diyos. Kaya sinabing, yung magpawalang halaga sa kautusan, papatay ng walang awa. Talagang mga kapatid, ang makasalanan ay kinaawaan lang, hindi kaawa-awa. Are you with me? That's my theology. Ako'y hindi mas maawain sa Diyos. Tayo naman kung maawain. Ikaw na may namimili lang kinaawaan. Kala may maawain? Tingnan ko yung lumura sa iyo. Ay, dahakan mo. Ang Diyos ang maawain. Bakit? Ibinigay ang kanyang buhay para maligtas tayo. Tayo puro awa. So, totoo na eh. Pag hindi mo kabati, hindi mo pansinin. Paano sasabihin mo ikay maawain? Sa totoo na, namimili ka lang ng iyong gustong kasamahin. We are very selective. Namimili ka lang ng kumari mo. Namimili ka lang ng katsukaran mo. Namimili ka lang ng kabarkada mo. Tapos sasabihin mo, maawain ka. Huwag kang ipokrito. Ang Diyos ang tunay na maawain. Bakit? Pati si Judas, hinugasan ng paa. Tama? Tayo, pagkasasama dyan, sa mga ugali niyan, akala mo naman siya magandang ugali. Kaya sovereign mercy. That's my theology. Si Jimuel, hindi ko pwedeng imanipula yan. Hindi ko pwedeng imanipula ang kaligtasan. Tuturuan ko.
Pero kinanalangin, Lord, sana'y kahabagan mo siya. Amen? Naintindihan niyo ba yun? Dapat ang ating sympathy nasa katawan ni Kristo. Despiser will obviously be dumb. Tuloy pa natin. Tayo, banal hapunan na. Tuloy pa natin. Gaano kayang kahigpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos? Yun nga bumali wala sa kautusan, papatayin walang awa. Kaya let me warn you, kung yung body ni Kristo hindi mo papakundanganan, matindi. At umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Verse 30, sapagkat ating nakikilala yung nagsabi, akin ang pagiganti, ako ang gaganti. Kaya kung meron dito, bisita, huwag mong babaliwalain, huwag mong hahamakin yung katawan ni Kristo. Bakit? Hahatulang pa talaga ng Diyos. At muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Ang Israel nga, huhukuman eh. Ikaw pa namang hindi bayan. Verse 31 ba? Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Kaya napakapalad naman na tayo nakapanampalataya sa katawan ni Kristo. Maliwanag ba? So yan po, isang chapter po ang aking binasa para sa ating banal na hapunan. Ngayon, pagdating sa 1 Corinthians, balik tayo. 1 Corinthians, yung bading yan, don't despise. Kaya Kristyano, sabi doon sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26, for as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Amen? Kahit Kristiyano, tingnan natin ang napakataas ang katawan ni Kristo. Aalalahanin natin sa ating banal hapunan. Verse 31, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause, many are weak and sickly among you, and many, amen. Praise the Lord. Ganda pala ko inadighal. Sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Kaya tunay na anak ng Diyos na lumayo, hindi dapat nasarap, kundi naghihirap. Amen. Salamat sa Diyos. Natapos ko rin ang isang chapter. Sanay ako sa 1 Corinthians 11. Pero I hope minaintindihan tayo sa body of Christ. Tayo po'y mag-pray. Panginoon,